Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Magpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagmamahal. Madaling sabihin ang salitang mahal kita. Madaling ipahayag, madaling ipangako. Pero kapag dumating na ang pagkakataon na kailangan mo itong ipakita, doon nagiging mahirap. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa ginagawa. Naranasan mo na bang maramdaman na mahal ka ng isang tao, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa ipinapakita niya? At kabaliktaran, may nagsasabi ng mahal kita pero hindi mo naman nararamdaman. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, malinaw ang sinabi ni Jesus, ang tumatanggap ng aking mga utos at tumutupad nito, siya ang umiibig sa akin. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe. Pagmamahal. Love. Mga kapatid, ang pagmamahal para kay Jesus ay hindi lang damdamin. Hindi lang ito emosyon o inspirasyon. Ito ay isang desisyon. Isang konkretong pamumuhay. Ang tumutupad ng aking mga utos, siya ang umiibig sa akin. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay nakikita sa pagsunod. Kapag pinili mong magpatawad kahit masakit, iyan ay pagmamahal. Kapag pinili mong maging tapat kahit mahirap, yan ay pagmamahal. Kapag pinili mong sundin ang Diyos kahit hindi mo nauunawaan, yan ay pagmamahal. Ngunit hindi lang ito isang utos. Ito ay relasyon. Dahil sinabi rin ni Jesus, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya iibigin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay nagbubukas ng mas malalim na pagtatagpo o pakikipagtagpo sa Diyos. Kapag umiibig ka, mas nakikilala mo siya. Kapag sumusunod ka, mas nararanasan mo siya. At hindi ka niya iniiwan sa paglalakbay na ito. Ibinigay niya ang Espiritu Santo, ang tagapagturo, ang tagapagpaalala, ang gabay. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay hindi mo ginagawang mag-isa. May katulong ka, may gabay ka, may presensya ng Diyos sa kalooban mo. Kaya nga, ang pinakamalalim na katotohanan ay hindi nasusukat ang pagmamahal sa kung gaano mo nararamdaman, kundi sa kung paano mo pinipili ito araw-araw. Minsan kasi hinihintay natin yung feeling bago tayo magmahal. Pero ang tunay na pagmamahal ay nangyayari kahit walang feeling,
kahit hindi mo ramdam. Pinipili mong magmahal kahit pagod ka. Pinipili mong magmahal kahit nasaktan ka. Pinipili mong magmahal kahit walang kapalit. Kaya ang tanong ay, hindi mahal ko ba ang Diyos? Kundi paano ko siya minamahal sa aking buhay? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang salita, ito'y buhay. Mga kapatid, ngayong panahon ng pagkabuhay, o Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, inaanyayahan tayo ni Jesus na ipakita ang ating pagmamahal sa konkretong pamamaraan. Hindi lang sa dasal, kundi sa gawa. Hindi lang sa salita, kundi sa desisyon. Simulan natin sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain. Magpatawad ka kung may galit sa puso mo. Maging tapat ka sa mga simpleng bagay. Magbigay ka ng oras sa Diyos araw-araw. At hayaan mong ang iyong pagmamahal sa Kanya ay makita sa iyong pamumuhay. Dahil sa huli, hindi niya tatanungin kung ano ang sinabi mo, kundi kung paano ka nagmahal. Pagnilayan po natin, sa anong konkretong paraan natin na ipapakita ang ating pagmamahal kay Jesus sa ating araw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyong kalooban. Sa tulong ng Espiritu Santo, gabayan mo kami upang ang aming buhay ay maging patunay ng aming pagmamahal sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.